Ngayon o, pagkatapos natin dyan sa Batanes at sa China ho, mga boss chief mo sir, nako po, eto, puntahan lang natin saglit, no po, yung naging issue, no, kay Atty. Claire Castro at doon sa mga sumugod sa kanya na mga ralyista po, ay nakita ko yung mga ralyista doon na nanlait kay Atty. Claire Castro at hinayaan yung mga kasamahan nila na laitin, pagmumurahin, si Atty. Claire Castro ay nagrereklamo. Ito sinasabi ko sa inyo. Nagrereklamo mga kababayan. Bakit daw siya tinatawag na, na pangit? Ano? Unang-una, kasama ka doon sa mga realista. Hindi, eto ba yun? Hindi pa yata sure yun. Kung yun. Unang-una, mga boss chief mo sir, kasama sila doon sa mga realista na nambastos doon kay Atty. Claire Castro. Tapos, nakikisigaw, nakikisaya, nakikiyalakak, nakikimura. Hindi po ba habang naglalakad si Atty. Claire Castro? Ngayon po, syempre mga kababayan, ito naman po si Atty. Claire Castro, may mga fans po na kagaya natin. Syempre magagalit, hindi natin magugustuhan yung ginawa sa kanila. Tayo naman, re-rest back naman tayo. Kapag ka naman po pala sila ang sinabihan ng pangit, malababoy ang itsura, tapos tuyot yung itsura, nagagalit naman pala. Di ba? Mangunguna sila, tapos masasaktan naman pala sila. Sabi ni It Wasn't Me, pangit naman yung nagtawag, akala niya maganda siya. Yung isa nga doon, tuyot pa yung mukha malabangkay na yung isa doon. Okay, kung pagdidikitin mo yung itsura ni Atty. Claire Castro tsaka nung mga nandoon na mga nagrally, Diyos ko naman, tuyot na yung iba doon. Tuyot, mamantika kay Atty. Claire Castro. Fresh na fresh pa ho. Partida, di ba? Partida, fresh na fresh si Atty. Claire. Pakinggan ho natin, mga kababayan. Bakit nandito si Vic Rodriguez? Nyo na ito yung lumapit na una. Ayan. Siya. Okay? Siya yung una lumapit. Stop muna kita, Atty. Claire. Patingin niya muna itsura ni nanay. Okay. Hayaan na natin. Huwag na tayong hayaan na natin. Pakinggan natin. No? Kasamahan pala ni Vic Rodriguez. Kasamahan pala ni Vic Rodriguez. Yung isa doon sa sumugod kay Atty. Claire Castro. Hindi kaya may utos si Vic Rodriguez dyan? Ano ho? Diyan sa mga lumapit para bastusin si Atty. Claire Castro. No, siyempre tayo mga kababayan, alam naman natin, dito nga po yung sa Reza Force family 'Di ba? Merong group chat. May nagkakausap-usap tayo, may mga ganyan. Hindi kaya nasa group chat nila si Vic Rodriguez, mga boss chief mo sir, tapos nakarating sa akin ng balita na si Claire Castro at ang presidente ay pupunta diyan sa Canada. No? Salubungin ninyo, ganyan. Maaari pong ganun, di ba? Tuloy natin. Diba? Kaya pala. So may grupo to. Meron silang ginawang, binigyan na sila ng mga libro nito ng coffee maker. Ano ba? Hindi pala. Sandali. Kingmaker yun, Atty. Claire. The coffee maker. Diyos ko naman si... totoo, naalala ko yun, no? Yung the kingmaker nitong si Vic Rodriguez. Mga kababayan. The kingmaker, kumbaga, parang siya yung gumawa, siya yung naghubog kay Pangulong Bongbong Marcos para marating ang tugatog at maging presidente. Pero ang tanong ko, kingmaker, tapos nung sumubok na siya sa kanyang sarili, wala. Kung hindi ako nagkakamali ho, nasa pang 30 yata yung pangalan ni Vic Rodriguez sa pagtakbo sa pagkasenador. Sa pagkasenador. Hindi kasi hindi naman pwede niyang angkinin yung na yun No? Hindi niya pwedeng angkinin yun, mga kababayan, na siya ang dahilan or whatever, no? Dati pa lang po, kilala na natin ang mga Marcos, mga boss chief mo, sir. Doon pa lang po,
sa dating Pangulo. Oh. Baka kaya dapat tama si Atty. Claire. Ano po? Coffee maker. The coffee maker. Mas bagay yata 'yun kay Boss Vic. Oh. Kasi 'di ba? Naalala nyo, kung yung libro niya, The Coffee Maker ang itinitle, babagay naman ho iyan, mga kababayan, doon sa naging issue niya, yung sugar importation naman daw po, di umano. Di ba? Tapos ang pag-uusapan, kung magkano ba ang bentahan ng isang cabinet chair o isang posisyon ng gabinete. Yun yung pag-uusapan. Naku, masarap pag-usapan yan. Lalo na bali-balita, 100 milyon daw ho, mga kababayan. Nung si Vic Rodriguez ay nandun pa executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Di ba? Yun yung mga naging issue sa kanya. Sugar importation at yung di umano, nagbebenta daw ng posisyon sa gabinete sa halagang 100 milyon. Hindi naman po napatunayan iyon, mga kababayan. At isa lang yun doon sa naging issue ni Vic Rodriguez. Okay, game. Coffee maker. Kingmaker. Para naman kasing, ano yun, siya ang nag-build up kay Pangulong Marcos Jr. Hayaan mo na yun, Atty. Claire. No, self-proclaim. Sa kingmaker niya? Diyos ko, parang, di pa siya kilala. Marcos na yan. Iyon yung sinasabi ko ho, mga kababayan. Di ba? Diba? Sa mga kalis sa totoo lang, noong 2022, kapag Uy, meron palang DDS dito. Nandito pala si Red Tiger TV. Nag-uutuan na kayo dyan. Makaalis na. Totoo. Aalis ka. Hindi ka makakapagtigil. Magko-comment ka pa dyan mamaya. No, halika dito. Dito, kapag ka nag-utuan kami with matching ebidensya, with matching mga pagpapakita nung mga pagpapatibay kung ano yung sinasabi namin dito. Hindi kagaya diyan sa DDS. Kayo mga nag-uutuan ng walang mga ebidensya. Diyan ka lang. Mamaya magko-comment ka. Ikaw naman, papaalam ka pa sasakay ako sa taxi, magtatanong ako. Kasi siyempre, ang laban na lang naman doon, ang dating is ang malakas na magkatunggali, lumalabas si BP Lenny saka si PBBM. So magtatanong ako sa taxi driver or Grab. Tatanong namin, uy, sino boboto nyo? Alam mo siguro out sa 10 na tanong ko, 7 ang kay PBBM. Di ba? So, ganun siya talaga kalakas. Tapos palabas ni Vic Rodriguez, the kingmaker siya. Siya ang humubog kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga tao. Mas okay siguro coffee maker, taga-timpla ng kape ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Pwede yun. PBBM. Diba? So, may mga clients ako, PBBM. May buo akong 7 kliyente ko, lahat yung PBBM. At sila yung nagpapagawa ng poster ng sarili nila, nang tingin ko hindi alam ni Pangulo. Nung panahon nung mga ganyang taon, 2021, Disyembre, nag-umpisa din ako na mag-volunteer. Kumbaga hindi ko na sinabi, pero makikita nyo yun dito sa channel ko. Nag-volunteer ako, paggawa ako ng mga t-shirt. Para kumbaga maipamigay doon sa mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung po nakita niyo na to. Tingnan natin. Ay, wala sa. Baka pinasugod ni pinasugod ni Vic Rodriguez kay Atty. Claire Castro. Pupunta doon si Claire Castro at ang presidente ng Pilipinas. Sugurin ninyo. Baka ganyan sa GC nila. Sinungaling! Kaya! Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! She's enabling the massive corruption in the Philippines. Diba, mga clear? Sino turo niyan? Kung ang kamiting nila si Vic Rodriguez. Di si Vic Rodriguez. Mabababaw naman ang utak ng mga DDS . Diba? Siyempre, kailangan may tumayong leader, mga bossing,
at magsabi at mag-instruct sa kanila kung ano yung mga gagawin nila. Eh baka malamang, si Vic, si Boss Vic, Diba? Tapos, itong ugali na to mga kakli, teka lang nga, sige. Natin. Pocketed billions of pesos. Diba? Yan, ha? Yung mukha na yan, mga kakli. Okay? Pocketed, billions of pesos, ha? Yeah. Dala pa yung flag natin. Maleta ka. You're one. Sabi ni Bad Boy ng Ilocos, Mark Ramos 2028 para sa senador. Diyos ko po lang. Okay na tayo, ng vlogger tayo. Eto si Atty. Claire Castro. Ipangangampanya ko to. No? Ipangangampanya ko to sa ilalim ng ticket ni Leni Robredo bilang presidente at Bongbong Marcos bilang vice-presidente at senador, unang-una, Atty. Claire Castro. Diba, Sani Cadores? Ipapangampanya ko talaga iyan. Maleta gang, di ba DDS sa DDS, mga ka-clear? Di ba? Kamiting nila. Civic Nakita niyo yan mga DDS. Kapag kami dito ang nag-topic ng ating mga vlog, merong mga patunay. Tingnan. Baka nga pinasugod to ni Boss Vic para siguro sila Atty. Claire Castro. Sabi ni Commander Churba, sabi ni Baste, pumili raw ng leader na kagaya ng tatay niya. Na ano po, sir? Na sasabihin makikipagduelo doon sa Luneta tas hindi pupunta. Kagaya din ni Baste iyon. Si Baste naman, boxing naman o suntukan, tas hindi naman din pupunta. Ganun naman sila di ba? Rodriguez. Kaya pala. So, si Vic Rodriguez lumalabas June 27 yata, nandoon na. At mukhang nagle-lecture na sa kanila. Nandoon din si Vic Rodriguez, taga-lecture. Base po yan kay Atty. Claire Castro. Diba? Ang tanong ko lang, plano? Dahil magbabiyahe ang Pangulo sa Canada? And at the same time, wala tayong nadinig na kung meron man pakisabi mga akil, baka hindi ko lang alam wala akong nakitang salita ng pagkondena sa mga wala Diyos ko, Atty. Claire, ganyan naman ang nila, kalakaran nila dyan sa DDS di ba? Actually, kasalanan din nila yan. Bakit? Alam naman natin, yung pagpapakalat ng video na yan habang binabastos ka, ang purpose nila yan, ipahiya ka sa buong Pilipinas. Kaya lang, mas madami kang supporter kesa sa kanila. No? Kaya yung mga supporter, kagaya ko po, kagaya ni Commander Churba at kagaya nyo, na 900 na mga Pilipinong nandyan po na nanonood sa ating live, niresbakan po sila. Malalambot naman pala. Etong mga DDS, masabihan mo lang po na maladarak o baka anlidarak yung kinakain. Nasaktan na. Nagreklamo bakit po nila ako sinusugod? Bakit po nila ako binabash? Simple pa lang po yun anlidarak pa lang po yung sinabi natin nun mga kababayan. Hindi pa malalim ang bardago lang po yun. Kasi kagaya ninyo, no? Bumabardagal kayo. Kailangan masanay kayo na tumanggap kayo o makatanggap din kayo ng bardagol. Hindi pwedeng kayo lang yung manlalait, kayo lang yung kung ano yung ginawa ninyo, ibabalik din sa inyo yan. Masanay dapat kayo kapag kayong gusto nyo makisali sa mga bardagulan. Di ba? Masanay kayo na masasabihan na kayo, anlidarak yata kinakain ito, kaya mabilog Di ba? Mga ginawa ng mga kasama niya pala sa Canada. Di ba? Wala tayong nadinig na at least pinagbawalan na wag naman ganun. Alam mo kung bakit? Kasi ito si Vic Rodriguez, mga kakli, taga-UST to Tapos ito na yung UST Law. Tapos ito sa UST Law, Faculty of Law. Wala. Alam naman po natin, mga boss chipama, sir, na kapag ka po napapasama sa listahan
ng mga DDS pagka po nalilinya ang kanilang mga pangalan, miski po yung mga abogado, malinya ang pangalan sa DDS. Tingnan niyo po si Respicio, mga bossing. Diba? Si Respicio, dati po, hangang-hanga ako doon. Dati po, talagang sabi ko, pinapakinggan ko, maayos. Ngayon, akala mo, mga kababayan, lagi na lang nananakot doon sa kanya mga pagbablog Diba? Para may topak na din Parang may ganun may tililing na din si Respicio, mga bossing, kapag yun po, yung nagiging resulta kapag nalilinya ka sa mga DDS. Di ba?